Magandang buhay mga tugang! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Dig. For today's video, gagala tayo. At dahil nga long weekend, pupunta tayo sa malayong lugar. From Tondo to Intramuros. Ano mo na, best ka talaga. Yes! Libutin natin ang ilan sa makasaysayang lugar dito sa Intramuros. At syempre, kasama ko sina Agum at si Madam Faye. Let's go! Sarap. Yes naman! Maaga nga kami pumunta sa Intramuros habang hindi pa masyadong mainit ang sikat ng araw. Nag-almusal muna kami ng taho at ice cream with tinapay bago kami pumasok sa Manila Cathedral. Alam nyo ba na ang Manila Cathedral ay tinatawag na ina ng lahat ng simbahan, katedral at basilika ng Pilipinas? Ang Manila Cathedral Basilica ay ang premier church of the Philippines dahil sa lahat ng mga simbahan sa kapuluan, ito ang napiling maging katedral noong 1581 nang mahiwalay ang Pilipinas sa Archdiocese of Mexico at naging bagong dioceses kasamang obispo nito. Ang katedral ay mismong parehong naghatid bilang punong basilika ng Pilipinas at pinakamataas na luklukan ng arsobispo sa bansa. Ang kwento ng Manila Cathedral ay hindi lamang kwento ng simbahan. Ito rin ay kwento ng Intramuros, kwento ng Maynila at kwento ng Pilipinas. Ang Manila Cathedral ay isang time narrative. Ito ay tungkol sa mga guho at pananalasa, pagsikat at pagpapanumbalik bilang makapangyarihang sinasagisag ng mga pineapple finials nito. Ang Manila Cathedral ay kumakatawan sa ikot ng buhay. Ang mayamang kasaysayan nito ay isang sanggunian sa mga landas at timeline na nangangailangan ng isang pabago-bagong pagpapatuloy. Ang kagandahan ng kasalukuyang katedral ay sumasalamin sa mga detalye ng pagkapino ng arkitektura at katapatan sa dati nitong anyo, sa kaluwalhatian at kadakilaan nito na palaging tumatangkilik. Ngunit marahil, ang kasalukuyan ay muling itinayo at ngayon ay muling inayos. Ang Manila Cathedral ay hindi ganap na makuha ang dating karilagan ng luma. Marahil ang mga alaala lamang ng nakaraan ay makakapagpukaw ng mapait na pag-alala sa lumang karilagan nito. Gayunpaman, totoo sa tradisyon, ang Manila Cathedral ay umusbong muli mula sa simula gaya ng dati at sapat na umunlad upang maghari sa nararapat nitong lugar sa kasaysayan ng simbahan at ng Maynila bilang isang nagniningning na tanglaw at tagapag-ingat ng pananampalataya sa puso ng Walled City, ang homepage at centerfold ng kasaysayan ng Pilipinas. A few moments. After nga namin sa Manila Cathedral, ay naglibot-libot naman kami sa iba't ibang bahagi ng Intramuros. Alam nyo ba na ang Intramuros ay isang Latin na ang ibig sabihin ay sa loob ng mga pader, ang pinakalumang sentrong pangkasaysayan ng distrito sa isang estratehikong lokasyon sa loob ng Maynila. Tinatawag din itong paderong lungsod o walled city, habang ang mga distritong nasa labas ng mga pader ay tinatawag na extramuros o Latin na ang ibig sabihin ay sa labas ng mga pader. Ang Intramuros ay dating kilala bilang Maynilad noong panahon ng pamumuno ni Raja Sulaiman. Dito pumupunta ang mga tao mula sa iba't ibang lugar upang makipagkalakal ng mga kalakal. Sa kasamaang palad, ang kuta ay nawasak ng apoy nang dumating ang mga Espanyol upang sakupin ang lugar. Matapos makipagkasundo sa kapayapaan ng mga Espanyol sa mga konseho ng mga Raja, dineklara ni Miguel Lopez de Legazpi ang lugar na iyon bilang bagong kabisera ng kolonya ng Espanya. Ang matataas na pader ay itinayo noon upang protektahan ang lungsod mula sa mga mananakop at sa loob ng mga pader na iyon ay mga kalsada, simbahan at paaralan kung saan ang mga disenyo ay nakabatay sa mga medieval na kastilyo. Kung nakakapagsalita lang ang mga pader na ito, malamang marami na tayong narinig na hindi masasabing mga kwento. Hanggang sa kasalukuyan, ang matataas na pader na ito ay nakatayo pa rin ng marilag, kasama ang iba pang orihinal na mga gusali na nareconstruct na. At dahil nandito na rin lang kami, ay pinuntahan din namin ang Casa Manila o Manila House Museum. Ito ay matatagpuan sa Casa Manila, Plaza San Luis Complex, General Luna, Corner Real Streets, Intramuros, Manila. Ito ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi tuwing Martes hanggang Linggo. Ito ay sarado tuwing Lunes. Ang entrance fee ay 75 pesos para sa regular rate at 50 pesos para sa mga senior citizen, estudyante,
PWD at syempre mga government employees. At syempre, huwag kalimutang magdala ng valid IDs. Alam nyo ba na ang Casa Manila o Manila House ay isang buhay na museo na nagtatampok ng pamumuhay ng isang mayamang pamilyang Pilipino noong huling bahagi ng panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang facades ng Casa Manila ay nakapattern sa isang bahay na dating nakatayo sa Habanero Street sa Chinese District ng Binondo noong 1850. Ang panloob na palamuti ng bahay ay sumusunod sa panlasa ng pagtatapos ng huling bahagi ng ika-19 na siglo kung saan ang mga kasangkapan ay galing sa Europa at China. Ang mga pininturahan na dingding, kristal na chandelier, inukit na treasures, Chinese ceramics at ginintuan na kasangkapan ay nagpapakita ng kakisigan at karangyaan ng isang 19th century Manila house. Yes naman! At dahil nga nakaramdam na kami ng gutom, ay nag-snacks muna kami sa paborito naming kainan. Ito ang Restaurante Del Mitre. Matatagpuan ang restaurant na ito sa tapat lamang ng San Agustin Church sa Intramuros. Sa restaurant na ito, kakainin mo ang gustong kainin din ng mga obispo. Ipapakita sa iyo ng menu ang mga paborito ng mga obispo at eksakto kung paano nila gustong luto ang mga ito. Amazing! At syempre, after namin sa Intramuros ay dinaanan na namin ang iconic Binondo Intramuros Bridge. Ito ay isang bagong atraksyon na naghihintay sa mga residente, bikers at parkgoers sa lungsod ng Maynila. And of course, pinakita din namin kay Madam Faye ang napakaganda at Instagrammable na Pasig River Esplanade habang papunta kami sa aming next destination. Ang sinasabi nga naming next destination ay kung saan kami kakain ng aming lunch. Ito ang Grand Cafe 1919 na matatagpuan sa 117 Juan Luna Street, Binondo, Manila. Halika kayo, kain tayo. Yum 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 yum. Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where